Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulok tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Ivan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so siya nga pala mga kababayan ko, short video muna tayo kasi nga maraming breaking news At saka marami rin po mga issues, mga balita na napakainit talaga na hindi na take up Sir Ivan for how many vlogs ago. Diba? Ang dami ho mga request ng ating mga viewers na dapat nating ibabalita dito, pero yun po ay medyo na-step ni Sir Ivan or nakalimutan na Sir Ivan kasi nga marami rin pong dumadating na mga bagong balita mga kababayan. Okay? For sample, doon po sa awayan, sa dahig mga kababayan ko, itong mga DDS, di ba sila po ay unti-unti na ditong ng self-destruct mga kababayan. Nag-awayan talaga at saka mas lalo pang umiinit ang tensyon na kanilang awayan mga kababayan. Nagpuksaan na, nagbulgara na ng kanilang mga baho. O di ba? Si Maharlika mga kababayan, di ba uminit talaga kasi siya po dito ay binangga, binanatan, pinagbintangan na daw na ang kanyang friendship, ang kanyang pagkontak doon kay Amy Marcos para daw manghingi ng pera mga kababayan. Diba? At saka meron po itong ginawa daw si Maharlika na gin-blackmail niya ang kanyang mismong kakilala at saka kasama nila na mga vlogger mga kababayan ko para daw hindi ito ibulgar. Nanghingi daw si Maharlika ng milyones mga kababayan para lang hindi ipapakita sa madla yung bidyong nakuha niya at mismong kakilala nila mga kababayan. O diba, gonggong talaga Itong mga tao na to, na mga DDS, delikado talaga sila na ikasama mga kababayan or kasama nyo sa grupo ninyo. Delikado talaga kasi nga isang hakbang mo lang na ginawa mo or gagawin mo na hindi nila magugustuhan, ikaw po ay kanilang tatraydorin mga kababayan. So yan po dito ang nangyari sa grupo ng mga DDS. Di ba nakakatawa talaga na sila po ay nag-away-away dito tungkol lang po sa Humba? So anyways, siya nga pala, before natin babalikan po yung awayan ng mga DDS mga kababayan ko, di ba meron pong nangyari na hearing as of this moment, hindi pa rin po natapos mga kababayan ko. Meron kasing hearing na ginawa doon sa Senado tungkol doon sa flood control project scam na kung saan ito'y nakakahalaga ng bilyones na pera at saka ilan dito mga government officials, ilan dito mga politiko na nakinabang mga kababayan. Ibinulsa ho yung pera. At saka ang kanilang kakonsyaba dito kasabwat yung mga kontraktor, di ba? So anyways, babalikan natin yan. Pero, meron pong nakakagulat mga kababayan. Ano yan sa Ivan? Diba yung Senado hanggang ngayon, napakainit pa rin po yung usapin tungkol doon sa meron silang naamoy na naghit-hit daw ng MJ mga kababayan or yung marijuana na kung saan na pinpoint doon na daw di umano itong si Nadia Montenegro yung gumamit mga kababayan. Kasi yung usok hindi natago. Na singutan kasi ng isa sa mga staff ni Panfilo Lacson mga kababayan ko, ni Senator Lacson at saka ito isinumbong doon sa Sergeant of Arms sa Senado. So na-pinpoint dito na daw itong si Nadia Montenegro yung gumamit or nag-hit ng marijuana mga kababayan. Pero syempre nakita rin po natin sa balita na yun po'y pinasibat kaagad ni Binoy, ni Robin Padilla. Pinasibat, pina-absent, ngayon nag-decide na po na mag-resign mga kababayan para hindi siya mahabol dito at saka ma-pressure na siya ay mag-undergo ng drug test. O diba? Nag-resign na si Nadia Montenegro. So nga ba, Montenegro nga pala. So, sorry, Montenegro. Erase, Montenegro. So nga ba kababayan ko, di ba meron pong expose nga pala, meron expose itong si Maharlika tungkol dito kay Robin Hood Padilla mga kababayan. Kasi nga parang siguro sa init ng ulo ni Maharlika, nung siya kasi dito ay rumisbak sa Team Alpotera na mga kababayan, yung sila si Joey, di ba? Team Alpotera, sila si Kokolokoy, itong sila si Joey the Viber, si Tio Cruz, at saka yung isang vlogger na taga Davao mga kababayan. So sila po ay tinawag na Team Alpotera ni Maharlika. Nung binanatan at saka pinagbitangan ho ng Team Alpotera itong si Maharlika mga kababayan na daw namimera, nagsusolicit ng pera doon sa mga OFW at siya rin po daw dito ay nanghingi ng pera kay Amy Marcos mga kababayan para
i-expose niya yung mga ibinibigay na information paninira dito kay PBBM at saka dito po kay Efelisa Makabayan. Ang ibig sabihin, ang naging puting ahas ni Maharlika, itong si Amy Marcos at saka si Daryl Yap Makabayan. Hanggang dumating siya doon sa punto na kung saan hindi niya mapigilan, pati si Robin Hood Padilla Makabayan ko idinamay nito ni Maharlika. So before natin ipapakita ating ebidensya tungkol dito sa sinasabi ni Maharlika, kasi meron hong nangyari pala at kumalat na picture doon sa Senado na ito po ang pwede nating masabi, malamang itong ebidensya na to ang sinasabi ni Maharlika Makabayan. So para maintindihan natin, dito muna tayo po mag-start sa sinabi ni Maharlika Makabayan. For more details, let's watch this. Love ba talaga gusto nyo, ha? Ang dami kong alam kasi nasa dahig ako. Kayo, ano babato nyo sa akin? Fake news. Senator Robin, totodo ko na yan. Ay, tinuturuan ko na kayo. Immigration and Custom, itong tsokolate na to, pag galing sila sa Netherlands, pinapalitan nila ng laman. Chocolate, kana. Alam nyo na yon. Hindi. Lahat ng mga nagagaling sa Netherlands, sa Team Alpotera, cannabis chocolate, binibigyan na dyan sa Pilipinas. Ang tsokolate, ayan, tinutuluan ko yung mga jutang na kayo sa Bureau of Customs at Immigration. Kasi pare-pareho lang kayo. Pag galing sila sa Netherlands, yung laman pinapalitan. Timbangan pala ang Team Alpotera. Mga addictus. Tapos, nagde-deflect sila, ibabato nila yung kaputahan nila sa akin. Ngayon, paano ito masasagot ni Robin Hood Padilla Makabayan? Diba? Siya ay binakuing dito ni Maharlika. So, ibig sabihin, nung pumunta pala itong si Robin doon sa Netherlands Makabayan, pag uwi niya, meron siyang bit-bit daw na MJ Cannabis na ang kanyang flavor Makabayan ay chocolate. Iniloob down sa isang chocolate na paper Makabayan, pero yung nandun sa loob, ang item ay cannabis na chocolate, yung flavor Makabayan. May kumalat na picture mga kababayan. Ano sa Ivan? At dito kitang-kita na nandyan po si Mariel Rodriguez sa kanyang asawa Makabayan. Tingnan nyo po kung ano dyan sa likuran. Kung ano yung nakikita natin sa picture Makabayan. Or kung ano yung label na nandyan po nakahiga sa kanilang table. At take note, nandyan daw yan sa Senado Makabayan. Di ba? Hindi ba yan MJ? Mga DDS, hindi ba yan MJ na picture? Sa tingin nyo po. Alam ho natin, di ba yung mga sign po, like for example sa reggae, lalo na yung mga mahilig po sa reggae mga kababayan ko na banda o yung mga enthusiast na mahilig po mag-play po ng reggae at saka ng idol po sa reggae mga kababayan ko, meron sila mga isinusuot po na dahon na yung 5 fingers. Ang ibig sabihin yan po ay WEED mga kababayan or ganja. Di ba? Correct if I'm wrong mga DDS. So ibig sabihin kung titingnan natin at saka pansinin natin ng maigi, yan po ang signal or sign or picture ng isang WEED makabayan. Correct ang wrong? O diba? Tas nandyan itong si Mariel Rodriguez makabayan. Tas according doon sa comment sa baba, si Mariel Rodriguez daw ang nag-post nito makabayan. Well, I am not sure kung sino talaga nag-post ito. Pero according doon sa mga comment na nabasa ko sa baba, si Mariel Rodriguez daw yung nag-post niya makabayan. Happy pa eh. Tas hindi nila natakpan, nakalimutan nilang takpan yung nandyan sa may table makabayan. Kitang-kita ho, yan po ay WEED. Diba, Senator Robin Hood Padilla? Nabuking talaga eh. Ipinahamak dito ni Mariel Rodriguez itong si Robin Makabayan. So hindi talaga mananaig dito yung mga gunggong na merong ginagawa dyan sa ating gobyerno Makabayan. Hindi mananaig yung kadiliman. Ngayon nag-away-away na, kadiliman versus kasamaan. O, di ba? Paano yan sagutin ni Binoy Makabayan? So anyways, balik tayo. Doon po sa awayan ng mga DDS na kung saan na sila po ay nagbulgaran dito. Una dito sa grupo nila ni Joey the Viber Makabayan. Ito ang kanilang banat dito kay Maharlika. Ako talagang mamera. Umamin ka na, humingi ka ng pera kay Amy Marcos, di ka binigyan. Oh my God! Go warning. Ano sabi na go warning?
If the price is right? Wow. Dapat A bit. True. Ito yung sinasabi namin, guys. Kaya namin makipagbardagulan talaga, bastusan. Lalong-lalo na pag kami yung inunahang bastusin Kaya talaga namin. And don't dare, Maharlika, to blackmail Grace Ibuna. Diyos ko. Si Tita Grace, tanga. Oo. Hindi, ang sa akin lang naman, if confident ka, Maharlika, na may proof ka talaga sa pinagsasabi mo, ilabas mo! gusto mo ba, Grace Ibuna? Ilabas ko yung bangag na bangag ka sa Netherlands. Yan, yung pagsinghot ni Grace Ibuna. Gusto mo ba, Grace, ilabas ko? Anong hintay mo? Negotiation na, hey, bigyan mo kami ng 2 million, hindi ko ilalabas itong ano. Gawain scammer, galawas scammer. Ano yan? Galawas scammer yan. May ganito ako mga document, may ganito ako, pero hindi ko ito ilalabas kasi ganito. Maharlika, putang ina, ilabas mo. If you're confident with your evidence, ilabas mo. Bakit hindi mo kanyang ilabas? Kasi gawa-gawa mo yan. Kasi nga, kailangan mo pang mamera. Ang gusto mong gawin is, ganito ang deal natin ha, bigyan mo ako ng kahit 3 million lang, hindi ko ilalabas ito. Diba? Ganyan ang ginagawa mo, Maharlika. Kung confident ka, ilabas mo, magkita kayo sa abogado, attorney, at kung saan man. Kasi confident ka. Kasi gusto mo lang naman talagang mamera. Umamin ka na, humingi ka ng pera kay Amy Marcos, di ka binigyan. Oh my God! Oh my God, Maharlika, actually, nakausap namin. Diba? Sila dito yung nagbulgar ng mga kabayan. Kaya nga hinayaan muna namin. Kasi dito natin nakikita ang kanilang totoong karakter sa pagkatao na magunggong talaga. Diba? Nagsisiraan na talaga dahil kasi yan sa ganyan makabayan, di ba? Dahil kasi yan sa pera. Wala namang iba kasi puro sila ng mga bayaran. Pero dito, nagkaproblema sa pera, ayan, nagbulgaran lahat. Na mahilig pala na magsusolisit sila sa mga FW, binubudol nila yung mga FW, tapos sila po ay ito ay nanghingi ng pera sa mga politiko. O, di ba? Nanghingi sila ng pera para lang kapalit ito sa paninira sa ating gobyerno, paninira dito kay PBBM, paninira dito kay Felisa, at saka kay Speaker Martin Romualdez. Kanyan ho yung mga DDS na mga vlogger, mga DDS. Para alam nyo ho, huwag kayong tanga, huwag kayong bobo. Ang ginagawa dito ng mga DDS na mga vlogger na pinapanood nyo, puro yan paninira. May kapalit ho yan na ganyan na pera. Diba? Dito sa mga pro-admin supporter, mga pro-admin vlogger, wala, kanya-kanya ho kami lahat dito. Diskardihan na lang ho yan. Ang aming ginagawa dito, ayan po ay taos-puso. Taos-puso yung pagsusuporta dito sa ating gobyerno. Kasi ang paniniwala naming lahat, mga pro-admin supporter, pro-admin vlogger na sumusuporta dito sa gobyerno ni PBBM, kasi dapat natin siyang suportaan ang ating presidenteng si PBBM. Kasi kapag babagsak ang ating gobyerno, katulad ng ginagawa niyo dito na meron pong destabilization, di ba? Gusto niyo mag-iba ang gobyerno ni PBBM, gusto niyo mahagmak ang gobyerno natin, yan po ay delikado. Kapag masira ang gobyerno natin at ito po ay magkakaproblema, tayong lahat, damay tayong lahat. Kaya yan po ang ginagawa namin. Sinuportaan namin ang gobyerno ni PBBM. Sinuportaan namin si President BBM na walang halong kapalit, na walang kapalit ho na pera. Wala o yan. Yan po ay taos-puso naming pasuporta sa kanya. Pero dito sa mga DDS, kaya nga nakaganyan sila. Diba? Napansin nyo ba na kapag nagaganyan sila, kapag sila po ay mag-away-away dito dahil po sa pera, kasi nga sila po ay mga bayaran. At saka hindi dali yan matatago. Talagang lalabas at lalabas talaga yan. Pupunta tayo dito sa nangyari sa away nila doon sa Humba, Makabayan. Diba nagsalita na po si Alvin Anturism? Yung time na yung Makabayan, birthday kasi yun na nagngalan na Alvin Anturism. So nag-away-away sila. At saka una pong dahilan sa kanilang pag-away-away mga kabayan, ang pagkain. Pero ang palusot ni Alvin Anturism, hindi daw dahil sa Humba ang kanilang pinag-aawayan, kundi dahil daw sa politika makabayan. Diba ginawa pa tayong tanga, ginawa pa tayong bobo nito ni Alvin Makabayan, nakakaintindi naman tayo sa kanilang pinag-aawayan doon dahil talaga una sa Humba. Dahil po sa pagkain. At saka una doon na nag-cause ng away makabayan ko, i-clear natin yan. Ang una kasi nag-cause yan, hindi itong si Rocky Makabayan. Hindi po si Harry Rocky yung una nag-cause niyan. Kundi nagangalan na Aldo. Kasi na-review ko yung buong live na Makabayan, si Aldo pala.
si Aldo, naalala ba natin yung issue po doon sa not restaurant, sa Hotel Makabayan, kung saan kumain itong si Efelisa at saka meron siyang katabi na kamukha ni Paulo Tantoco Makabayan, pero ang totoo nun, ang katabi ni Efelisa, yun po si Stanley Nang Makabayan, Stanley NG or Nang. Siya po ay CEO at saka siya po ay kapitan sa Philippine Airlines Makabayan. Makamukha kasi si Stanley Nang at saka itong si Paulo Tantoco Makabayan. Naalala niyo ba yung unang video na lumabas noon? Merong nakapag-video doon na vlogger. Yun po si Aldo Makabayan. Kasi si Aldo, taga doon po sa Los Angeles. So ngayon, itong si Aldo daw, nag-post siya na siguro, hindi siguro siya naimbitahan doon sa birthday ni Alvin Anturisa Makabayan. So meron siyang post doon, tinira yung mga pagkain. Hanggang dumating doon, tinira doon yung sinong kumain doon, sinong nagpuntahan doon, at saka mukha sigurong may nasabi itong si Aldo na hindi maganda basahin doon sa mga ibang supporter ng DDS Makabayan. Hanggang uminit yung tension, nadamay na itong si Harry Roque. Kasi si Harry Roque, nagpabida-bida Makabayan. Meron siya sinabi tungkol doon sa humba, may sinabi siya doon tungkol doon sa spaghetti, na ito po'y nilantakan ni Harry Roque. Siguro hindi yun nagustuhan ng ibang DD supporter kasi marami pa hong kakain doon Makabayan. Yes, nilantakan ho ni Harry Roque yung humba. Doon nag-umpisa Makabayan. Kaya nga 'di ba sinabi niya na babayaran lang daw niya yung buong humba Makabayan. Kasi nga nilantakan ni Harry Roque yung humba. Nakita naman natin yan eh. Na parang humba talaga si Harry Roque. 'Di ba? Ulit. Ulit kayo og humba Makabayan. Saka pala, alam ba natin yung humba? Kasi itong humba, yan po ay isang Filipino. Isa pong Bisayan dish siya Makabayan. So meron siyang similarity dito sa adobo. Pero ang pagkakaiba kasi ng adobo at saka ng humba Makabayan, medyo manamis kasi itong humba. At saka meron pong black beans na inilalagay Makabayan. So yun po pagkakaiba ng humba at saka ng adobo. Okay? So para maintindihan natin. Meron kasi nagko-comment doon, ano daw yung pagkakaiba ng humba at saka ng adobo? Yun po, manamis-namis yung humba at saka meron pong recipe doon nilalagay black beans Makabayan. So kung i-compare ko yung humba versus dito sa adobo kung saan yung masarap, if I pick one, mas masarap po itong humba Makabayan. Okay? So hindi pa po nakatry ng humba, i-try nyo po, masarap po yung humba. Pero wag nyo pong, syempre, wag yung masyadong marami ng kakain ng humba kasi cholesterol. Diba? Nakaka-high blood ho yan. So yun po nangyari. Tayo po ay gustong gawing tanga, gusto gawin tayong bobo na mga DD supporter at saka ni Alvin Anturisa Makabayan na hindi daw humba ang kanilang pinag-aawayan. Hindi pa talaga humba ang kanilang pinag-aawayan. I-review nga natin. For more details, let's watch this. Mami, can I pay for the whole humba? Ako naman nagluto kayo, I'll pay for the whole humba. I'll pay for the whole humba, ha? Yung humba ako nag-sponsor sa humba. Pero ganito. Kaalaman na Wait. para sa lahat yan. Pero ito ang sinasabi ko once and for all, dahig. Merong tama, merong mali. You have to take a stand kung mali. Kung mali ang ginagawa, paalam nyo. Kasi akala niya, sunod-sunuran kayo sa kanya eh. That's why he gets away with it. Kaya nga kailangan na magwala minsan. You have to take a stand. Nasisira tayo rito all because of him. Hindi, walang right. Diba? Yung mga taong walang Tama o mali. Diba? My goodness, food. Kayahan tayo. Oh my gosh, food. At saka, Sinisira na yung birthday ng kaibigan niya. at saka, mami naman, no? Kung Kawawa gawin yun, naman no? si Alvin, birthday na birthday, Tama Hindi ko maintindihan. Hindi ko alam na ganun palang nangyari. No, pero wag ka Kasi naman may caption. plastic. He's really your best friend. Take a stand. Hey, can you stop? Hey. Attorney, stop. Ako kasi yung binalastit. Ayun na, hindi lang to. Kung hindi siya sumigaw, hindi ko Ako malaman. kasi, pero sinasabi ko kasi, wag ka nang magpapaka-plastic. Uy, Right or kasi wrong? hindi plastic. Tell us, do you think what he's doing is correct or not? I'm trying to talk to him kasi nga, this is not good kasi hindi naman pala humba. Humba nga eh. Humba, nakalagay. Humba. Hindi pala humba. Let me talk to him. No, there's right and there's wrong. And I'm encouraging everyone. Take a stand. Shouting later. O, di ba? Klarong-klaro. Dides, hindi ba humba ka lang pag-awayan doon? Nakakatawa talaga eh. Muro mga buang Makabayan.
Mga buwang itong mga ahak na to. Di ba napaka-cheap talaga ang pinag-aawayan dahil lang sa humba makabayan. So itong klaro ho DDS. Nireview po ni Sir Ivan yung buong live ho ng yung kuha ng isang babae yata yon. Sa doon una kasi nagka-tension sa post ni Aldo. Hanggang itong si Harry Roque nagbida-bida kasi. Siya po ay nahimasok doon sa awayan ng nagngalang Aldo at saka yung isang kaibigan nila na vlogger makabayan. So nung nakita ko na kaibigan na vlogger na nilantakan ito ni Harry Roque yung humba, doon rin po mas lalong uminit yung tension makabayan hanggang binanatan ni Roque yung si Alvin Anturism. Kasi nga si Alvin Anturism makabayan ko, di ba hindi sila magkagandidihan dito ni Harry Roque? Bakit guys, Sir Evan? Kasi nakikita nila lumalakas ngayon bilang vlogger ng mga DDS itong si Alvin Anturis sa makabayan. Nakikita ko talaga sa kanyang mga post, kahit yung mga post lang ng mga write-ups makabayan or mga pictures lang, talaga ang daming likes, ang daming mga views or daming mga comment doon. Tingnan nyo ang likes, every likes niya makabayan sa kanyang post, umabot ng 29,000, 39,000 likes, so yun, or reaction. Unlike doon kay Maharlika, kaya nga 'di ba nagkasanipwersa ngayon si Maharlika plus itong si Harry Roque, binangga nila itong si Alvin Anturism. Bakit? Kasi nakikita nila threat sa kanila sa popularidad itong si Alvin Anturism makabayan. Threat ngayon kay Maharlika at saka ni Harry Roque. Kasi nakikita rin po natin dito na mas pakikinggan dito ng pamilya Duterte si Alvin Anturism kaysa kay dito kay Roque at saka kay Maharlika makabayan. Napansin natin yan. So ibig sabihin dito, insecurity ang nangyayari dito makabayan. Insecurity ang na-feel dito ni Roque doon kay Alvin, and also ang na-feel po dito ni Maharlika kay Alvin, insecurity makabayan. Kasi sumisikat na ngayon at talagang sumikat ngayon itong si Alvin Anturism bilang vlogger na mga DDS makabayan. Nakikita nga natin mas medyo may malakas pa ngayon si Alvin kaysa kay Banat Bay makabayan. So plano nilang gigibain itong si Alvin. Pero maganda yan. Hey, maganda yan sa hanay ng mga pro-admin at saka ng mga Marcos supporter at ng mga Pink Clown makabayan o gihuyan. Sila ang nagsisiraan dito, sila dito yung nagbabangayan, sila dito yung nagpuksaan at saka nagbulgaran ng kanilang mga sarili. Diba? Nakita ko si Roque makabayan na parang lumiliit talaga yung tingin natin dito kay Roque. Kasi alam natin, attorney si Roque. Pero bakit ganun siya umasta na isang attorney makabayan? Parang hindi bagay, no? Napansin ba natin yung ibang mga attorney? Hindi ganyan ho, katulad kay Roque makabayan, nakikipag-away dahil lang sa humba. Diba, Roque? Dahil sa humba. Tapos masasaktan sila na sasabihin natin, doon rin po sa headlines makabayan na mga minsan media dahil sa umba, nag-aaway ang mga DDS. Iyakan lahat. Diba nakakahiya talaga magunggong itong mga anatay na to. Sorry. Hey, ano ba yun? Hindi naman yun, hindi naman yun pagmumuray. Parang siya makabayan. Parang expression lang ho yan ng mga Bisaya. Diba mga Bisaya? Common talaga yan eh. So anyways, forward tayo. So nakita natin si Sara Duterte na nandun pala ito sa Paris makabayan. Yes, nandun ho sa Paris kasi kanyang ibinisita ang kanyang mga supporters doon, mga DDS. Pero ang nakakatawa, nakita natin doon sa vlog ng isang vlogger makabayan doon sa Paris at saka nakita rin po ito ng ibang mga netizens na hindi naman dinumog itong si Sara makabayan. Napansin ba natin? 'Di ba? Hindi dinumog si Sara Duterte na mga Pilipino doon. Tiningnan lang, pati nga yung ibang lahi makabayan, parang wala lang, parang hindi nila kilala, hinayaan na lang kung kilala man nila, ito po kanilang nilayasan makabayan. Nakikita natin dito na ayaw na mga Pilipino at na mga foreigners dito sa pamilya Duterte makabayan. Kasi nga nakita natin si Saray, hindi nagtatrabaho, pero puro siya batiko sa ating gobyerno makabayan. Diba? Kapag ikay mangbabatiko sa ating gobyerno, siguraduhin mo, Sara Duterte, na hindi ka mababalikan. Ngayon, nandyan ka sa Paris para lang magluling hayaw, para lang maglakwatsa, para lang magrally, at saka maninira sa ating gobyerno. Yan ba ang mandato ng isang OBP?
Di ba, gunggong talaga na imbes siya ay tutulong dito sa ating gobyerno, siya ay tutulong dito sa Pilipinas, magtatrabaho siya kasi nga siya po isang government officials. Second highest position sa ating gobyerno itong si Sara Duterte. Pero ang ginagawa niya, nagluling hayaw lang. Naglakwat siya lang doon sa ibang bansa makabayan. Pero nakita natin dito, siya po ay nilayasan, hindi na po pinansin na mga Pilipino included na mga foreigners makabayan. Kasi wala siyang kwenta, siya ay merong saltik sa utak. Ngayon, siya po ay pinaparinggan ni Amy Marcos makabayan. Kasi nga si Amy Marcos nadawit dito sa expose na inilabas ni Maharlika makabayan. So ito ngayon ang banat rin ni Amy Marcos. Na yan, ang buong Davao, naghihikahos pa paano, dati number 1 exporter sa buong mundo. Tapos naging number 2 dahil sa Ecuador. Ngayon, kulelat na dahil sa Vietnam. Pwede ba i-rescue na? Tigilan na yung biyahe ng mga official dyan, marketing kuno, pero nag-i-enjoy lang sa abroad. Ang ina ninyo. Diba? Binanatan ngayon si Sara kasi puro na siya biyahe ng biyahe, naglakwat siya doon sa ibang lugar makabayan, pero malaking problema pala kinakaharap itong kanilang lugar na Davao City. Ang Davao ngayon, maraming problema. Hindi lang sa baha makabayan, pati po sa kanilang ekonomiya, nagkakaproblema ngayon. Kasi marami pong, according sa mga taga Davao makabayan, na marami daw mga negosyante ngayon nagsialisan sa Davao. Kasi daw siguro nasamukan na, siguro makabayan, parang hindi na nila matake dito yung nangyari dyan sa Davao na maraming patayan, maraming mga huldapan, meron pong nangyaring nakawan, pero laging sinasabi po ng mga pamilya Duterte na second safest place daw itong Davao. Pero yan po'y kabaliktaran makabayan. Nandyan po nagtatago yung mga kriminal. Second safest places para sa mga kriminal. Diba? Nanawagan na ngayon itong si Amy Marcos dito kay Sara Duterte na sana umuwi na at saka magtrabaho. Wag puro lakwat siya, Sara Duterte. Diba? Nakakahiya talaga So, anyways makabayan ko, ipapakita ko rin po sa inyo. Dito na tayo. Dito tayo po sa nangyaring hearing doon sa Senado na kung saan nakabakbakan doon. At saka merong parang inaway itong si Marcoleta makabayan na isang kontraktor. Hailbad talaga plano ngang pupukin ng martelyo ni Marcoleta yung kontraktor makabayan kasi nga nahailbad to si Marcoleta. At sa tingin niya kasi ito po ay nagsisinungaling. Ito po ang nangyaring bangayan doon sa Senado Bakabayan. For more details, let's watch this. Mr. Kirante, sabi mo kanina hindi pa nag-umpisa yung QM Builders as a contractor? Yes, Mr. Chair. Hindi ka pa nakagawa ng project? Hindi pa kasi yung nag-asawa ko ng 1991, nag-umpisa kami sa hardware. Yung maliit na hardware, nagtitinta lang bambo, mga ganun Bakit nasama ka sa 15 contractors sa listahan ng Pangulo? Kanina tinatanong ko, wala bang kukontra dito sa sinabi ng Pangulo na 545 billion worth of flood control projects ay ito lang mga 15 contractors ang nakakuha, kasama ka QM Builders. Nandiyan ka pala, bakit hindi ka kumontra? Ba't ngayon sinasabi mo, hindi ka pa nakapag... Asensya, Mr. Chair, kasi medyo nahiya ako. So sinasabi mo, mali ang Pangulo with respect to your company? Yung data is mali Kasi ang totoo, yung 414 projects na nakuha sa QM, totoo lang is only 86 projects. Mr. Chair. Teka muna, sabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa Ano yung sinasabi mong project? Ano ko lang siguro, bagitin ko lang. Noong 2003, nakalisensya na kami sa pickup, only category D. Hanggang noong 2024, naging quadruple A na tayo. Pero dumaan pa kami ng single A noong 2011 hanggang nag-triple A tayo ng 2017 hanggang naging quadruple A tayo ng 2024. Mr. Secretary, naiintindihan mo ba yung sinasabi niya? Sabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa ng project. Paano ka naging quadruple A? Ano ko lang, Mr. Che, yung sinasabi kong 1992 is hardware pa yon. Yung nakita niyo yung hardware. Hindi natin pinag-uusapan yung hardware mo. Ang pinag-uusapan natin, flood control projects. Tinatanong ka kanina,
sabi mo, hindi ka pa nagkapag-umpisa ng flood control projects. Paano ka nagkaroon ng lisensya? Paano ka naging quadruple A? At lalong mahalaga, paano ka nasama sa 15? Gumawa ka na ng flood control project. Gumawa na tayo ng flood control project. O ngayon gumawa ka na naman. Ano ba talaga yung totoo? Baka hindi ka makauwi sa araw na ito. Nagsisinungaling ka na naman eh. Hindi po, kama. Ang sinabi ng Pangulo, kasama ka sa 15. Tama, Mr. Huwag mong mamaliitin ito. Pagkatas dito, aartihin mo kami, sasabihin mo, hindi ka pa nagumpisa ka isang hardware. May problema dito eh. Ano lang yan, history lang yung sinasabi ko, Mr. Chair. Ano na yung totoo? Yung totoo, may lisensya na tayo na quadruple A ngayon. O ngayon nga, ngayon meron ka ng quadruple. Yes, Mr. Chair. O, ilang project ang na-execute mo na? Marami na eh. O kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito ha. Mr. Chairman. Dito lang nagsisinungaling ka na eh. Mr. Chairman, if I may. Yes, Mr. Mukhang nahihirapan kasi si Mr. Quirante mag-explain. Tama ba to? Ang sabi mo kanina, hindi ka pa incorporated at ngayon incorporated ka na in 2024. Yes. No. Hindi rin. Yung incorporated, yung on process pa yun. Hindi pa namin na ano yun, na-approve. So lahat ng project na ginawa mo, sole proprietor? Yes, Your Honor. So nakapag-project ka na? Yes, Your Honor. Ano yung sinasabi mong hindi ka pa nagsisimula or hindi mo pa nagagawa? Yung incorporated, kasi hindi pa na-approve yung ano namin, hindi pa naman na-practice, hindi pa na-transfer from sole proprietorship into... So kaklaruhin ko lang, marami ka ng project at tama na isa ka sa top 15, correct, Mr. Quirante? Yes, Your Honor. Pero hindi ka pa incorporated. Hindi pa. Yun yung sinasabi mong hindi ka pa incorporated. Yes, Your Honor. Yun yung binabanggit niya kanina, Mr. Chairman. Malabo pa rin eh. Mr. Secretary, tumatanggap ka ng isang sole proprietorship na mag-undertake ng flood control? Well, Mr. Chair, actually, he has the pickup license. Paano siya nagkaroon ng pickup license as a contractor? He has the a pickup license. Paano ka nakakuha ng pickup license, Mr. Quirante? Sole proprietorship ka lang? Yes, Mr. Chair. Kailan mo nakakuha yan? 2003. Hanggang nag-upgrade tayo sa 2007, naging B tayo. Hanggang 2011, naging A tayo. Yung 2017, naging triple A tayo. Ano yung net financial contracting capacity mo as a sole proprietorship? 40 billion, Mr. Chair. 40 billion? Yes, Mr. Chair. Yung financial statement mo, padala mo sa amin. Mr. Chair, if I may. Mr. Chair. Teka muna, si Senator JB muna para matapos natin lahat. Quick lang para sa kanya. Kanino? Quirante. Habang hindi pa siya umalis. Naniniwala ka pa dyan? Naintindihan ko, Mr. Chair, dahil tingin ko, Bisaya ito, hirap mag-express ng sarili niya in Tagalog. Kaya, I would rather advise him na uminom ka ng tubig, mag-inhale ka, relax ka, at ang pagsalita mo, huwag mo masyadong bilisin. Naintindihan kita para tayo Bisaya. May difficulty in expressing yourself ka. Hindi ko kinakampihan, Mr. Chair. Ha? Ang sinasabi niya, meron siyang 40 billion pesos. 40 billion. NFCC. 40 billion ang sinasabi niya. NFCC, Mr. Chair. Kaya nga, 40 billion pesos. Yes, Mr. Chair. Oh. Naniniwala ka, Mr. Senator? Ano yung NFTC, Mr. Chair? Hindi ko... Net financial contracting capacity. Totoo, tinoon na, bay. Ha? Yeah. May 40 billion ka? Yes. Nakadeposito sa bangko na? Ano sa mga? Paano? Yung NFCC kinuha sa... Ano yan? Yen o pesos? Asset yan. Kasi yung NFCC, kinocompute ng times 15 yon, Mr. Chair. Halimbawa, may 1 billion ka sa bangko.
pwede ka sa 15 billion. So kung ba may pera ka sa bangko na 2 billion, ibig sabihin pwede ka sa 30 billion. Yan ang computation. Kaya tayo yung pera natin, kasama na yung mga assets, more than 2 billion. Kaya i-multiply natin ng 15, abot ng 40 billion. Kaya kami monta hanggang 40 billion. Mr. Chairman, Mr. Kirante, ito tinitignan. Ano yung 2015 na QM Builders Incorporated? Ina-apply namin dyan sa SEC. Pero 2015 pa siya. Pero hindi pa namin tina-transfer. Transfer to? To sole proprietorship into incorporated. Hindi, ito incorporated na ito eh. This is a corporation. Kasi ang explanation ng bookkeeper natin, yung ano natin gahandol, yung experience ng from sole proprietorship, itatransfer muna sa incorporated. Iba yung experience, iba yung corporate entity. Incorporate entity is 2015 nandyan na siya. Pero sinasabi nyo, walang nangyayari. Walang nangyayari. Ang ginagamit nyo since noon pa ay yung inyong sole proprietor. Yes, Your Diyan Honor. pumapasok inyong income, in other words. Yan rin ginagamit nyo pagbibid ng mga projects. Yes, Your Honor. Tama? Ganun pa? Ganun ba ang interpret? So, dalawang entity, yung sole proprietor at yung incorporation. Yes, Your Honor. Okay. Sabit nyo na lang ho sa amin yung mga dokumento na yan. Thank you, Mr. Chairman. Senator JB. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, siguro ang gusto natin dito, aside from the accountability that we're looking for, ang gusto natin ma-achieve in aid of legislation. Mr. Chair, I have the second bill that I filed in this Congress is a comprehensive master plan for infrastructure development. Na kahit sino po ang maging presidente, when it comes to infrastructure, especially big ticket items, dapat po tuloy-tuloy. Tulad ho ng mga floodway projects, kanina nabanggit ni Secretary, it transcends different, multi-year po ito at it may transcend different administrations. No? Ang tanong ko lang, Mr. Secretary, siguro matagal na rin ho kayo na sa DPWH. Dati po, meron tayong Napindan, Channel, Manggahan Floodway, and other big flood control projects. Pero parang lately, do we have similar flood control projects of this magnitude? Yung ganito kalaki. Kasi sa tingin ko po, siguro sagutin nyo rin po ko, yung taon-taon na pinoproblema ng Central Luzon, ng Bulacan, ng Pampanga, kamakailan tayo nandito rin. Ang kailangan po talaga dito, floodways, spillways, and water impounding. So, Mr. Secretary, at present, meron ho ba tayong ganitong mga uri ng proyektong ginagawa? Before the Secretary answers that question, let me acknowledge the presence of our senior Vice Chair of this committee, Senator Alan. You can now answer the question. Thank you, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair. We have similar projects of that magnitude in the other river basins, major river basins in the country, Mr. Chair, that are financed by official development assistance, Your Honor. And in these major river basins, they have a comprehensive master plan, Your Honor. But Mr. Secretary, as we had discussed already, no matter how comprehensive these river basin master plans, until and unless you are able to coordinate with that office that we made reference to earlier, yes. This is the River Basin Control Office, walang mangyayari dyan. Because it should have been an integrated one. That's Kahit correct. na 100 river basins pa yan, with their separate and individual master plans, kailangan pong coordinated per the mandate of the law na nakalagay sa balikat ng RBCO. So sa ngayon, wag po natin munang gawing parang sagot na makapagbibigay ng kapayapaan ng loob sa ating mga kababayan. Wala pa po tayong na-accomplish in relation to an integrated master plan that will answer the continuing problem of flood ravages in this country.
Mr. Secretary. That's correct, Your Honor. Total, pinag-usapan na rin kanina pa na master plan po dapat ay sundin. No? Pinoint out na rin po ng ating chair. Pero, Mr. Secretary, nabanggit ko kanina, 3 taon na ho tayo. Pangatlong taon na ito, kung di ako nagkakamali, na tayo nagkakaroon ng pagdinig dito tungkol po sa flooding. Paulit-ulit din po ang ating nakukuhang tanong at sitwasyon. Hindi, naalala ko na rin ating majority leader, ilang taon na ritang naglalabas sa sama ng loob dahil ang kanyang probinsya mismo ay laging lubog sa baha. Doon po sa Central Luzon, for example, Secretary, ano po ba ang kailangan gawin? What projects are needed? Yung mga big ticket items that are needed really to mitigate or to flush the floodwaters faster, no? Alam naman natin, we can fight nature. Pero sa ngayon, talagang bakit naiiwan sa Pampanga, sa Bulacan, Northern Luzon, bakit with 350 billion, dapat to may resulta na ho tayong nakikita, Mr. Secretary? Your Honor, for Central Luzon, we are now in the process of finalizing a big project. As we pointed out in previous meetings, this is actually yung Central Luzon Pampanga River Floodway Project, Your Honor. And we are now finalizing yung detailed engineering design. This is financed by the Asian Development Bank. Because this will involve actually the construction of a 60-kilometer floodway, which is, I think, about 400 meters wide, and a retarding basin in San Antonio Swamp. No? So this is now under detailed engineering design, and we expect that this project will be completed in 2026, and the civil works will be implemented by a separate loan agreement with the Asian Development Bank. Kasi of this magnitude, Mr. Chair, this involves a lot of steps in the preparation of the entire project is estimated to cost almost about 150 billion pesos yata. So I think yung preparation of this kind of a magnitude wave project is very tedious, Your Honor. Pero Mr. Secretary, narinig na rin ho natin yan 3 years ago. I am glad kung talagang nagsimula na at kung 150 billion lang yan binabanggit nyo, kalahati lang ho yan ng taon-taong budget. Kayang-kayang gawin kung talagang gagawin, no? Gugustuhin. Ang tanong ko lang po, kung yan po ay parte ng master plan, siguro yes or no lang ho. Nasusunod ba talaga yung master plan ng ating sa kasalukuyan? Or is it that with the very large budget of the for flood control, hindi ko kaya, dahil po pinoint out kanina ating chairman, obviously dapat common sense dictates na dapat yung flood prone provinces nandun ang concentration ng flood control projects. Hindi ho kaya yung pong mga district offices would want a pie of that 350 billion a year master plan, flood control projects. Kasi po sa nakikita ko, doon lang po sa may mismatch doon sa concentration ng flood control projects, iba-iba. Ang mangyayari po niyan, hindi ho talaga natin matutuloy yung mga malalaking proyekto na kailangan natin. Like we mentioned, natuwa po ako, narinig ko, may floodway na tayong 60 kilometers, spillways, water impounding, and ito mga pumping stations in strategic areas. Di ho ba ito dapat ang ating ginagawa para mawala ang tubig? Pero yung po mga district offices kaya hindi ba factor ito na kaya hindi ba tuloy-tuloy ito malalaking proyekto? Separate po kasi, Your Honor, Mr. Chairman. Separate kasi yung pag-prepare ng mga Official Development Assistance Program in the 18 major river basins. So iba po ito. Now for the local, yung mga other projects, flood control projects, na on a district or legislative level, Mr. Chair, these are actually prioritized at that level. And
However, ang kwan po natin dito, all these projects should have undergone some preparatory works actually na dumadaan po dito sa Provincial Development Council, dumadaan po sa Regional Development Council in order for them to prioritize all these projects, Your Honor. Yes, Mr. Secretary, sorry to cut you, no? Pero sabi ko nga, aside from the accountability, gusto natin in aid of legislation, I'm pushing for the comprehensive master plan for infra development, that which would include flood mitigation projects. Yes. Na sana, pag national project, national in nature, hindi dapat pakikialaman ng district level. Kasi alam nyo, naging congressman B po ako noon. Nung panahon na yon, Mr. Chair, nasa kongreso, ang pwede lang namin pakialaman yung pong mga barangay roads, municipal roads, when it is classified as a national project. Dati po hands off kami doon. Nagtataka lang ho ako ngayon, bakit pati ang national projects minsan ngayon, mukhang napapakailaman na. Mr. Secretary. Well, this is the reality of how the budget is being formulated at this point in time, Your Honor. I think we submitted to, as I said, the entire budget is under the scrutiny of Congress, Your Honor, at the end of the day. So whatever will come out of in the law, in the General Appropriations Act, would be the projects that we implement, Your Honor. Well, I empathize with you, Mr. Secretary. Hindi lang naman ho kayo. Kaya ako kayo tinatanong because we would want to we would want to correct some mistakes of the past na nasa tama na tayo. Because of our political system, yung po mga infra projects natin, for example, railway, other big ticket items, hindi natutuloy kasi nga bawat presidente, bawat administrasyon may sariling programa. So itong flood control programs din, dapat dams, floodways, lahat po, long term po ito. That's why I'd want to get your inputs on how we will be able to draft the comprehensive master plan na kasama po ito, na hindi na ho mangyayari ito, na hindi na po mapakailan. Mr. Secretary, siguro ito na lang ho, ito might be parochial in nature. Alam niyo naman siguro 3 taon na tayo nag-uusap pa budget. Meron lang kong example, yung po sa San Juan, yung hiniling ko sa inyo na flood, yung pumping station na kinulit-kulit ko. Ito, gaya sinabi ni Sen. Mermig Subirit, hindi ho masama ang insertion or congressional interference o kung ito po itatayuan ho natin, kung makakabuti. Ito po nangyari to, Barangay San Perfecto, Mr. Secretary. Hanggang ngayon po ito. Nung mayor po ako at nag-congressman, nakapaglagay na tayo ng about 6 pumping station. Hanggang nung naging senador po ako, nakakuha tayo ng isa o dalawa pa. Ito po, last 3 or 4 budgets na hinihiling natin. Kaya lang po, because of political reasons, sabi kasi na mayor doon, basta galing sa aming proyekto, hindi pa papasukin. Pero Mr. Secretary, ang kawaho dito, hindi ho ako, hindi ho ikaw, hindi po yung mga nasa morang nakaupo. Ang kawawa, yung mga kababayan namin. Yung pong pumping station, Mr. Chair, ilang beses namin tinabi, sabi naman ng Secretary, alam niyang kailangan, pero hindi, susulat po yung congressman namin, dati, si Ronnie Zamora, tapos ngayon yung anak po niya. Di ba? High blood talaga kanina ito si Marcoleta, makabayan. So tama po yung sinabi ni Vice Ganda, na kapag titingnan mo, ito si Marcoleta, matatawa ka ba? Matatawa ka ba mga kababayan? I think not. Siguro matatawa ka kasi high blood yung mukha, di ba? So anyways, kasama rin natin ngayong araw, nandyan si Gorgonia Angala from Hong Kong, Hearts of Melds Libiran, Luni Erika, nandyan rin si Mela Eleanor Casaneto Hernandez, shoutout natin si Mens Niaca Nolpes, Merna Fernandez, Mel Villaferte Nugawa, nandyan rin si Maria Fi Adlawan, shoutout natin si Mege Boom, Bonski Banakid,
Candy Ortez, Bryant Guillermo de Estrella Jr., Haitsu June Pinida, Melanie Valencia, Rain Hagibes, nandyan rin si Letty Ramos, Sally Ramos Katunggal, Marlene G. Rodias, Haitsu Elina Cao, Missel Manguray Rose Lim, nandyan rin si Ninita Umale, JRN, Edwin Santos, Gerson Amparo Butay, Merna Borromeo, Faye Muskela, Carmen Robertson, Ener Anidat, Bewley Binaventura, Bong Yu, nandyan rin si Yam Uraleb, i-shoutout natin si Wing Morales, Herminia Camigaw, Johanna Toiler, Nida Amged from Apayao, nandyan rin si Elmer Pinaranda, hi to Emmy Estravela, Ebju, and hi to Jeco Jerry Cabreros. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balitang ang araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, makapangyarihang Diyos, ang bukal ng karunungan at pag-ibig. Nagpapasalamat po ako sa iyong ipinagkaloob na buhay sa akin. Sinasamba po kita. Ngayong araw, nananalangin po ako para sa karunungan na magamit ko po ng matalino ang aking oras at magamit po ang karunungan sa lahat ng aking ginagawa. Panginoon, pinupuri ko po ang iyong katapatan sa aking buhay. Mangyaring protektahan mo po ako at ang aking pamilya mula sa pasakit at tukso. At bigyan mo po kami ng kapayapaan ng kalooban. Idinadalangin ko ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi gaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, kahit lumuluha, iniisip mo pa din kapakanan ng iba. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalista hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Sa laot ng unos, ikaw ay nag-iisa. Iba'y nagbubunyi sa iyong pagdurusa. Ngunit lahat ngayon ay malinaw na. Katulong mo ang Diyos, nag-iba sila. Ipinaglaban mo ang lahing sinumpaan. Nagkalat peking balita sa mamayan. Binabaliktad nila ang katotohanan, pero hindi na naig ang kanilang kadiliman. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan.
at si Apolacay. Sa iyong mga mata, may luha ng matinding pagdurusa, ngunit sa puso mo, bayan pa din ang inuuna. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalista hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Hagilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat na